Sa video nito pag-usapan naman natin, ito nga laging tinatanong. So hindi pa rin sila maka-receive ng OTP code sa may GCash o nahihirapan sila. So ngayon, sa video na 'to, sasagutin natin 'to bilang, updated na video natin. So paano nga ba 'pag hindi nakaka-receive ng OTP code? So pinaka-common talaga 'yan ngayon at madami talaga namomroblema diyan. Ngayon ang number one nga diyan ay magbura kayo ng text message sa may inbox. So tulad nga ng dati kong sinasabi, magbura nga po kayo bago kayo mag-request ng OTP code o ito yung kapag hindi dumarating yung OTP code o medyo delay siya kapag dumating. Sa minsan po kasi puno nga po yung inbox ninyo kaya nga hindi siya pumapasok. Ngayon, ang pagkakamali nyo kasi diyan 'no, minsan kasi, nagbubura kayo isang piraso lang, dalawang piraso lang, tatlo lang 'no. So, hindi po gano'n 'no. Ang gawin nyo nga po yung mga notification diyan na mga hindi naman talaga importante o mga text message na hindi naman talaga importante, burahin nyo nga po. So, sa'kin naman nung na-experience ko 'to, mga 20 na text message yung binura ko. Ito yung mga galing sa mga GCash 'no, ah, yung mga number na hindi ko kilala 'no, ito yung mga tungkol sa mga promotion 'no. So, binura ko yon kaya nga, pumasok yung GCash. Ngayon, kuya, nagawa ko na yan, ayaw pa rin pumasok. So, ang gawin mo, ilipat mo nga po yung cellphone mo sa ibang phone. So, ang nangyari nga sa akin dito, yung sa cellphone ko na ayaw pumasok yung OTP code. So, naka-errang request na ako, pero ayaw pa din pumasok. So, ang ginawa ko nga, inilipat ko yung cellphone ko sa may Vivo. So, ganun yung ginawa ko at naka-receive ako ng OTP code. Ngayon, may na-experience din ako na yung sa cellphone ko dito, ayaw ngang gumana. So, ang ginawa ko, nilipat ko dun sa phone na Vivo. Pero ang problema, ayaw pa din pumasok. Yung pala, ang nangyari, puno din yung inbox nung dilipatan ko ng cellphone na yon. So, nagbura muna kami, tapos doon nga po ako naka-receive ng OTP code. Ngayon, may nangyari din sa akin na dito nga sa cellphone ko, hindi siya gumagana. Nilipat ko na sa Vivo, nagbura na ako ng message, hindi pa rin siya gumagana. Nilipat ko sa Huawei ko na dati kong cellphone, hindi rin siya gumagana. No, ngayon, nung nilipat namin sa Infinix, doon kami naka-receive ng OTP code. Sandali lang, ang bilis lang, at dumating agad yung codes. So, ganun yung pwede nyong gawin. Hindi naman porket hindi siya gumana doon o hindi ka naka-receive sa isang cellphone, tapos na. No? So, sa akin, nangyari sa akin, naka-apat na cellphone muna lang sinalpakan bago nga po siya gumana, bago ako naka-receive ng code. Ngayon, ang isa pang inaano ko diyan, makisalpa kayo o makisuyo muna kayo. Ngayon, yung susunod na pwede mo din gawin diyan, ito nga yung pwede mong i-restart muna yung cellphone bago kayo mag-request ng OTP code. Minsan kasi, sa cellphone din po yan. At na-experience ko nga din po yan. So, ayaw nga dumating, no, nung na-restart ko yung cellphone ko, sunod-sunod na yung OTP code. No, pwede mo siyang i-restart. Ngayon, yung isa pang solusyon diyan, ito nga yung, maaring sa SIM card talaga yung problema. Ito nga yung nagawa mo na lahat, 'no? Ito nga yung na-try mo na lahat ng sinabi ko kanina, nagbura ka na ng inbox, nilipat mo na sa cellphone, naka-apat na cellphone ka na, tapos na-restart mo na, ayaw pa din. So, wala talagang nangyari kuya. So, maaring sa SIM card na yung problema. Na ngayon, meron naman ako nabasa na ganyan na yung mga SIM card nyo, maaari nyong papalitan yan. Basta, meron pa siyang signal. So, kailangan nyo lang pumunta sa may SM na mag-inquire kayo doon. Sabi nyo, gusto nyo magpapalit ng SIM card. No? At sabihin mo, hindi kasi nakaka-receive ng OTP code. O ibigay mo na yung problema mo. Kung ano yung problema na nai-encounter mo. At ngayon, may bayad nga po yung papalit dyan at kailangan nga po dyan, dala nyo yung SIM card at meron kayong 2 valid ID para in case na hanapan kayo, meron kayong maipakita na sa'yo talaga yung SIM card na yan at ikaw talaga yung nagmamay-ari.